could make a way, and all for love the heavens cried, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Hindi niya gusto na nagkasakit ka. Hindi niya gusto na nawalan ka ng pera. Hindi niya gusto na nangihina ka. Pero ang sabi niya, magpasalamat ka pa rin sapagkat ang will ng Lord, magpasalamat ka sa kung ano pa mang circumstances na nandoon ka. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. He was not only willing to die, He truly died. So that everyone here in the Ashadome will experience kung paano magkaroon ng Diyos na omnipotent, omniscient, omnipresent. That no man or AI can do. Kanya may patience ka dahil ikaw mismo alam mo may kahinaan ka din kanya ganun. Naunawa mo sila dahil naunawa mo ako rin may kahinaan kanya ganun siya. Naintindihan mo sila. Naiisip mo rin ako pinagpapasensyahan din na iba eh. Ako may nagtitiis din sa akin iba eh. Yun na naiisip mo kanya pinapapas mo lang ino-overlook mo lahat yung mga nagagawa niya. Hindi po nating maaaring ipagpaliban po ang mga utos po niya na dapat nating gawin sa lalong madaling panahon. Dapat sinusunod po natin agad upang hindi po tayo mapahamak. We worship you, Lord Jesus. He's our God. And all will sing how great is our God. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in po at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Muli po tayong pinalad na makarating dito at makisa sa sama-samang pagpupuri. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Bakit po? Marami kasi mga Kristiyano nasa huling araw manghihina, manlalamig. Pero ikaw, patuloy kang sinusundan-sundan ng Panginoon. Kapag ka nang lalamig ka, bibigyan ka ng paraan para uminit ka. Amen? Kadalasan, ano ba ang binibigay na pampainit ng Lord? Ano? Pagsubok. Kasi pag may pagsubok ka, lalo kang lumalapit sa Panginoon. Dahil magsusumbong ka sa Kanya, magsasalaysay ka ng iyong sitwasyon. Pero ang Diyos, hindi ka pababayaan. Kahit mahina ka, kahit malakas ka, nandyan sa tabi mo. Amen?
Alright, purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay magbabasa muna ng ilang talata sa Biblia, Psalms chapter 5, verses 3, 5, and 7. You shall hear in the morning, O Lord, in the morning I will direct it to you, and I will look up. Verse 5, the boastful shall not stand in your sight. You hate all workers of iniquity. Verse 7, but as for me, I will come into your house in the multitude of your mercy. In fear of you, I will worship toward your holy temple. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po, napakabuti ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang sabi niya, kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, maga pa lang hinahanap mo na siya. Maga pa lang maririnig na ng Lord ang boses mo. Nananalangin ka, papunta sa Kanya ang prayer. Bakit? Alam mo na yun ang dapat na gawin. Pero sabi niya, pero yung mga foolish one, hindi alam yung mga ginagawa natin. Kaya dire-diretso sila sa mga bagay na ginagawa nila at hindi nila alam, nandyan, nakaabang ang mga mabibigat na pagsubok. Pero tayo, sabi nga ganon, nandito ngayon sa bahay ng Panginoon na sama-samang mag-worship sa Kanya. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Dahil kayo nagturo sa amin na kami manalangin sa inyo. Huwag kaming tumulad sa mga foolish one. Tinanim mo sa aming puso ang takot sa inyo, ang pagmamahal sa inyo, na dapat alam namin ang buhay namin ay niligtas mo lang sa tiyak na kapahamakan. Kaya nandito po kaming lahat, sama-sama kaming mag-worship sa inyo. Ngunit una po sa lahat, linisin mo po kaming lahat. Alam namin, Lord, na meron kami mga nagawang bagay na hindi maganda sa inyong harapan. Patawad mo po ito, Diyos. Linisin mo kaming katulad mo, Ama. Tanggapin mo ang lahat ng aming mga papuri sa inyo. And Lord God, ibaba mo ang iyong Holy Spirit sa amin lahat, Lord. Pagpalain mo po ang aming beloved Bishop, Lord. Bigyan mo siya ng kalakasang spiritual, kalakasang physical. Double portion ng anointing mo, Lord. Nasa kanyang pagtayo sa kalagitnaan namin, kayo ang muli namin makita sa kanya. Ang lakas mo ang ipagkaloob mo po sa kanya. Naasahan po namin na malulugod ka namin ngayon sa aming sama-sama ang pagpupuri. Samot na langin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. Salubungin po natin ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Let's sing with faith that God's timing is always perfect. Hallelujah, Lord. Are you waiting for a miracle when you pray in Jesus' name? Just remember, He is faithful. He will never, ever change. Are you restless, being shaken, and you start to doubt if He can? Just remember what He did before. He can do it all over again. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. The answer to your prayer is on the way. My God is on time, He's never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful, He is almighty. So why should you worry? Walk by faith, 'cause God is never late. Hallelujah. We praise you, Jesus. Are you waiting for a miracle when you pray in Jesus' name? Just remember, He is faithful. He will never, ever change. Are you restless? Are you restless, being shaken?
broken within, overwhelmed by the weight of your sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Our Savior's hands is open to receive you, church. Oh, what a Savior! Oh, hallelujah. Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. Let's come to the The altar, church. Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, Lord, take it, Lord. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world
treasure you found. You are our treasure, Lord Jesus. And we glorify your name in this place, Lord. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Jesus. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumayin nyo ang kapayapaan ng ating Lord at pagpalain tayo ng Lord sa araw na ito. Ako naniniwala, mga kapatid, that we are living in the last days or last of the last days. Sa ngayon po ay talagang nadadama natin yung signs, yung mga signs of the age, saka signs before the coming of the Lord, na talagang yung intense po nito ay mabigat na po sa ngayon. At nakikita natin sa mga nangyayari sa paligid po. As a matter of fact, sa ngayon po, magsiseries tayo po ng tungkol sa end times message. Pero dalawang subjects lang po ito. We must know what is happening around the world or around us. Ano itong nagaganap nito sa ngayon? Ito ba related ito dun sa prophecy? Oh yes, very much related po. In fact, itong war na ito po ay a prophetic war po ito nangyayari na ito. At napakaganda po. Kung makikita nyo, talagang matutuwa kayo sapagkat Ezekiel 37, 38 o 38, 39, nakalagay po yan sa era na yan. Sa next week po natin, tatalakayin natin yan dito mismo po. Na yan po, related po sa Iran talaga na Persia dati, ngayon po ay Iran. Sa Sunday nyo na po malalaman sa ating second series po. Kasi ngayon po, let's open our Bible, the book of Matthew 24, verse 3. Now he sat at the Mount of Olives. The disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign at your coming and the end of the age?" And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you. Many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars, and see that you are not troubled. For all these things must come to pass. But the end is not yet." Yan ang problem. "But nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, and pestilences, and earthquakes in various places. And all these are the beginning of sorrows." Yuko natin ang ulo natin. Nakilang salamat po, O Diyos, sa daladang binasa namin. Paliwanag kong maigi sa amin, O Diyos, at ibigay mo sa akin, O Lord, and strength na galing sa iyo, Panginoon, bukod sa lahat ang power ng Holy Spirit, O Lord, para may paliwanag, O Diyos, ang lahat ng mga sinabi mo sa umagang ito at lumawak ang aming kalaman kung ano nagaganap sa paligid, Ama. Kaya pong bahala, Lord, at turo mo kami paano namin i-manage, Panginoon, ang aming faith, i-manage namin ang aming sarili during this crisis, O Lord, para sa ganun maging maayos kami sa harapan mo, Lord, at mabuhay kami, Panginoon, na nandun ang buhay na kasaya-saya dahil po sa nagawa namin ang dapat namin gawin, Ama. Tulutan mo makinig kami maigi, O Lord, bigyan namin yung 100% attention para sa ganun, Lord, maunawa namin ang lahat na sasabihin mo sa umagang ito. Thank you, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, brothers and sisters, today, we're going to start our short series about end times. Pag sinabing end times refers to the last period of human history. Yung huling yugto ng buhay ng tao po. Especially the final events leading to the end of the current world. Yung malapit ng pagtatapos ng mundo or the world order and final judgment. Yung kaayusan ng mundo, yung pagtatapos po nito, yung order ng mundo, at sa judgment po. Yun po ang pinag-usapan pag sinabing end times. Now, in Christianity, end times means last days. Madalas ko sabihin sa inyo, last days. We're living in the last days. And that was 2,000 years ago, last days na po. Biblical terminology po yon. Today, we're going to discuss about the signs before He comes. Bago dumating ang Lord. In Matthew 24, alam natin lahat ito. Matthew 24:3, binasa natin kanina. The disciple asked about the sign of coming and the end of the age or the end of the world. Matthew 24:4. Ano sinabi ng Bible?
And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. No one deceives you. So the Lord Jesus Christ gave warning about deception sa pandaraya po. Deception about what? Tungkol saan pandaraya? Tungkol saan? Sa Matthew 24:5, sa next verse. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Marami ang madideceive. Now, sa panong paraan? In what way? Now, the first wave of deception about the false Christ, na sinasabi ng Bible, is false teaching about Christ. Yun ang una. False teaching about Christ. Hindi po ito in order. Ako na po gumawa ng order nito po. False teachings about Christ ang una. 2 Corinthians 11:4. Kaya sinabi ni Paul, there is another gospel, another Jesus, which is not gospel na tinuro nila. Ibig sabihin noon, may ibang gospel, mga false teaching po. The disciples, mainly Paul, Peter, and John, openly gave warnings about false teaching about Christ. Kaya yun po ang unang sinabi ng Lord na false na po, ang deception is false teaching. The second wave of deception about Christ is nag-upgrade si Satan po. During the early church, several men arose who claimed to be the Messiah. Marami po lumitaw, ako si Kristo, ako Messiah, ako Savior. Sinasabi po nila. And the most recent is the Jesus Christ of Davao. Alam na po natin kung sino po yon. Pero bukod sa kanya, marami pa po nauna na sinabi, ako si Kristo, ako si Kristo, ako si Kristo po. Kaya pag sinabi ko, ako si Kristo, lumayas na kayong lahat. In other words, sa parting yon, marami po magpapanggap. Ako si Kristo, ako si Kristo. Actually, hindi nagpapanggap eh. Nadideceive sila. Akala nila sila talaga si Kristo po. Yun ang nangyayari sa kanila. And the third wave of deception about Christ is worse. Medyo worse ito. It's about the AI Christ. Yung AI, tinalakan ni Pastor Les. Magkakaroon po ng AI na Jesus Christ. Ito po yung face ito, similar to sa Jesus Christ na kinagisnan po natin. Yung the eye, nakikita nyo, yung ganun mismo itsura po. With audible voice, and one who operates will choose what kind of preaching he or she wants. Kung ano yung gusto niya, yun ang sasabihin niya sa preacher na i-preach sa kanya. Ganun na po ang labanan ngayon. Kasi sinabi 2 Timothy 4:3-4, ang mga tao ayaw na ng katotohanan, hahanap sila ng guro na magtuturo na yung gusto nila ang siyang ituturo sa kanila. Yung gusto nila. Yan po yun, AI yan. Many will be deceived because they have no choice but to use digital platforms. Kasi yun na talaga po, papunta na ron eh. Many aspects of our lives, yan na po ang pupuntahan ng tao po. Kaya mga senior medyo hirap po kasi digital na talaga ngayon. Because almost everything has now switched to digital. Lahat yan. Kaya ingat kayo from those pastors who get their message from AI. May mga pastor kumukuha ng message sa AI po, kinukuha. Kasi sa kanila, imbis na magpatayo ako na iba, ako na lang. Time will come, time will come. Na yung mga pastors po, wala na silang kapalit. Ang gagawin nila, ano na lang kayo ngayon? Digital kayo ngayon. Andiyan, lalabas ako dyan. Yung mukha ko makikita, boses ko marinig nyo. Ganun na po ang mangyayari sa ngayon. Kaya yung mga tao, tuwa naman kasi yung pastor nila nakikita nila. Hindi nila alam, artificial na yung mga kapatid. At lahat ng preaching yan, alam na natin. Kung anong gusto mo, meron yan. Sabihin mo lang kung anong preaching gusto mo, meron. Bibigay ng AI po. And the last deception about false Christ is the worst, superlative, worst na po ito. Sa 2 Thessalonians 2:3-4, Paul says, let no one deceive you by, ando naman yung deceive. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. The man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worship, that he sits as God. Uupo siya bilang Diyos sa temple of God. Yung third temple, itatayo po yan. Uupo siya po doon, showing himself that he is God. Kaya sabi ko sa inyo, maaari magkaroon ng unity, itong nasa parting yan ng Jerusalem, kasama ibang mga Arab country po, mag-unite sila para itayo ito pong temple na ito. Sandali lang po itayo yan. Prepare na po lahat yan. Baka wala pa po 6 months, nakadayo na po. Kaya anytime po, pag naitayo yan, papasok yung pong false Christ po dyan. And Satan in the flesh, will claim that he is the Messiah to the Jews and to the world. Pag upo niya ron, ako si Kristo, sabihin niya. And during that 7 years tribulation, he will reveal himself. Pakikita niya sarili niya that he is the beast. Siya po yung Antichrist.
Through His works and deeds, malalaman po at makikita. And the next signs are in Matthew 24:6. The scripture says, you will hear, maririnig nyo, hear of wars, rumors of wars, see that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. You will hear wars and rumors of wars. Yung mga bali-balita tungkol sa gera po. Related ito po sa gulo sa Judea and also sa Rome under Emperor Nero, tsaka ito po si Caligula. Now, kasama yung banta ng war, yung mga threat ng war against Israel, kasama po yun. Marami pa mga neighboring countries na nagplano ng war, pero hindi po naman natuloy lahat yung. Kanya nga po rumors lang po balita lang. But since the time of Jesus Christ, listen carefully, there had been 13 years of war for every 1 year peace. Sa isang taong kapayapaan, 13 years of gera naman ang susunod. Kung titignan nyo ang history po ng gera, tuloy-tuloy ang gera 13 years. Mamaya peace, mamaya gera na naman sa iba't ibang lugar po. Ang sinasabi ko, sa iba't ibang lugar. Now, in verse 7, ito ang pangatlong signs. Ano sabi nga noon? For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, earthquakes in various places. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. Sa Greek po, this speaks about world war. World war ito. But I truly believe na pag ang war involved ang many nations, marami nations ang kasama. Ito po ay war na binabanggit ng Lord. Kasama po yan. Example po sa Ukraine and Russia. Silang dalawa nag-war, pero involved ang NATO. Ang NATO is a group of countries na marami po nagkakaisa, involved sila. At dito naman sa Russia, involved ang Iran, involved ang China. Dahil tumutulong sila sa magitan ng military assistance. In other words, yan po matuturing natin talagang kasama po yan. Kasama yan doon sa signs na sinasabi ng ating Lord. Because this war is prophetic. A prophetic war. May propesya po ito tungkol sa war nito in Daniel 10, Ezekiel 38, 39, sinabi ko sa inyo kanina, at Jeremiah 49. It is one of the most, if not the most, tragic and the most horrifying, the most terrible, sophisticated, and modern kind of war that killed thousands of people. Yan po yung, para kayo nanonood na Star War, yung napapanood sa CNN nung araw, ayan na. Nangyayari na po ngayon. Bakit yung sa langit para mga kwitis lang na nagaganoran po? Ganyan na ang gera ngayon po. Hindi pa nangyari yan. Ngayon pa lang nangyari po yung ganyan po. Talagang palitan talaga sa sobrang dami. Meron nun dati pa konting-konting. Ngayon, thousands of missiles ang pinawawalan. But the worst part is the destruction caused by the military weapons. Yung winawasak talaga yung marami, yung mga modern technologies na ginagawa nila, advanced satellites in Iran, yan po ang nagwawasak po sa maraming bansa o maraming mga properties. Not to mention the thousands of missiles used by these three countries in just a few days. America alone, kung di ako nagkamali, baka nasa 5,000 missiles na po pinawala nila. Ang Iran, ganun din po, marami na rin. Ang Israel, napakarami po. Magkano isang missile? Yung pong drone yung sumasangga. Yung pagka may dating missile, sasanggay mo, yung drone ang sasangga po. Yung bala na yun po, ayaw po sa kala 10 million ang halaga ng isa pa lang. Ilang drone yung pinawala nila. Kaya sabi ni Trump trillion na nagagastos namin. Kasi gusto niya tumulong ang NATO sa kanila. Tapos ayaw niyo akong tulungan, trillion na nagagastos namin. And totoong trillion po. Ang pinakamura po sa mga drone na yan, $34,000. Pinakamura. At yun, iba, 1 million, isang ganun po, $1 million po, 55 million sa atin po, 58 million sa atin po. Isang missile pa lang po yun. Ganun katindi, halaga po nun. Ganun sila nagtatapon ng pera. Ganun sila na udyukan ng devil po para mag-aksaya ng pera para pamuksa sa kapwa-tao po. Ganun katindi. At ganun katindi, demonyo, kung man-deceive ng tao. And that's not even include the thousands of missiles used and still being used by Israel and Iran, yung ginagamit pa nila hanggang ngayon po, dire-diretso pa din yung missiles. Magkano yung halaga nun lahat ng iyo? Baka kayang buhayin na buong mundo nun Sa laki ng halaga. And as well as the total damage to properties across all three countries.
Magkano damage sa Iran? Properties in Iran. Properties dito po sa Israel. Properties ng US, mga US bases po na binomba rin. Sa Saudi Arabia, kasama pati yung oil nila binomba po. Ang Jordan, if I'm not mistaken, UAE kasama po. Ang Iraq at saka itong Kuwait kasama. Magkano yung properties na nadadamage na yan because of this war? And the worst is the effect of this war. Sa Matthew 24:7, kung basahin natin diretso po. Pero kung titignan nyo maigi, ganito po ito. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be, ayon, pagkatapos ng nation against nation, kingdom against kingdom, maglalaban sila. And there will be famines. Pumasok na ang gutom. Pumasok ang peste. Pumasok ang earthquakes. Ano kinalaman ng earthquakes dito sa gera? In various places. Bakit nagaganon? Nation against nation, kingdom against kingdom, is the war that I mentioned earlier. But I believe pwede magkaroon ng famine and pestilences itong war na magaganap ngayon. Itong nagaganap ngayon. Hindi lang ngayon. Pati mga war na naganap noon, nagkaroon ng famine. Halos lahat ng war na naganap, basta sobrang war talaga, First World War, Second World War, nagkaroon ng tagutom. Nagkakaroon ng tagutom. And speaking of famine, prior to this war, dyan sa Iran, nagkaroon na po ng famines mentioned by Agabus sa Bible po in Acts 12:28. At hindi lang yun, even some parts of the world today, I'm talking today, are plagued by famines. Talagang pinupuksa sila po pagdating po ng tagutom. It is estimated about 15 million people annually die of malnutrition due to famine. Malnourished kaya namamatay dahil wala ang pagkain. Kulang ng pagkain. Pestilences pumapasok. Viruses pumapasok po. And the next sign na mabigat, earthquakes. I believe these are the literal earthquakes. Literal yan. That have been happening around the world since then. Magmula pa sa Old Testament hanggang sa ngayon, earthquake, meron po dire-diretso nangyayari. That destroyed $1 trillion worth of properties. Not to mention those people who have been killed. Dahil po dyan sa earthquakes na yan, ang daming namatay po. Millions of people died magmula nung mag-umpisa ang earthquakes na yan. But listen carefully. Ito ang problem. The problem is that we cannot see the worst earthquake na nangyayari na sa world ngayon. Iniintay natin the big one dito sa Philippines dahil doon sa ating fault na napakalaki at malakas na lindol talaga yan without knowing na mayroong matinding earthquake na ang nakaamba at nangyayari na ngayon. Because of this war between Iran and joint forces of US and Israel. Ano yung earthquake na yan? And that is an economic earthquake affecting the whole world. The global economy is being shaken severely because of this war between US, Israel against Iran. Ang tindi ng alog ng economy ngayon. Global, I'm talking about globe. Hindi po ito sa local country o sa isang bansa lang, hindi po. Buong mundo to. And this has escalated the price of oil enormously. Tumaas ang halaga ng oil. Because the Iranian military closed that Strait of Hormuz. Yung po yung dinadaanan po ng oil. Makitid na daan, sakop po ng Iran, dinadaanan, sinaran po nila yon. Blocking the 30% supply of oil all over the world. Hininto. Imagine 30% mahinto ang rasyon ng langis buong mundo. Ang tindi na epekto po niyan. Now, what do we expect to happen next? Ano in-expect natin mangyayari? Well, famine not because of drought, but because of shortage of oil and the rising of cost of gasoline and crude oil, lahat yan tataas po, which badly affect those who travel from the provinces to bring raw food to Metro Manila po. Yung mga biyahero mula sa probinsya, apektado po. Paano magdadala ng gulay dito? Magdadala ng baboy, magdadala ng manok, magdadala ng baka, magdadala ng mga paninda para dito sa Metro Manila, meron tayo. Mapeektuhan sila. As well as mga farmers and producers
who rely on fuel for mass production or crops and livestock. Yung mga nagpo-produce po niyan, lahat yan apektado po kasi tumaas lahat ng babayaran nila, tumaas lahat ang bibilhin po nila. Kaya surely food price or prices will escalate beyond people's income. Ito income mo, ito presyo. Ito income na iba, ito presyo. Mas mataas ang presyong bibilhin kesa sa ating income. And transportation fees will increase approximately baka mga 30% if I'm not mistaken. And worse, many companies will shut down. Yan ang problem. Marami magsasara. As a matter of fact, sa ngayon po mayroon na nagsasara. And the unemployment rate will rise. Tataas ang mga walang trabaho. Tataas ang mga jobless po. Kaya sinabi, ano result niyan? 2 Timothy 3:3. Ano sinabi ganoon? People will be unloving. People will be unforgiving. Slanderers. Without self-control. Brutal. Cruel. Brutal. Despisers of God. Sasama lalo ang tao. Tandaan niyo to. Mentras humihirap ang bansa, ang mundo, lalong dumadami ang sasama at marami ang lalong sasama. Dahil sa hirap po sa world. Why? Survival of the fittest. Or matira ang matibay. Yan na po ang labanan ngayon. Kaya dapat kayo mga Kristiyano, mamaya sabihin ko sa inyo kung na dapat natin gawin. Otherwise, baka pati kayo nakikipag-survival of the fittest. Wala pong survival of the fittest sa mga Kristiyano dahil meron tayong supplier sa taas ang supplier po natin. In Matthew 24:9 says, then they will hand you over the persecution, they will kill you, you will be hated by all nations because of my name. Ito pa nire-refer sa mga disciples sa kinakausap niya. However, for your information, many Christians are severely persecuted in their own countries. Marami po sa ngayon. Marami po. And some are being imprisoned. Diyan lang po, kita mo isang church natin, alam niyo na kung saan pinasara. Dahil bawal sa kanila po. Iba kinulong po. Ibang mga pastors kinulong nila. The others are being tortured. Tino-torture pa nila. Others are being shot to death. Iba po beheaded. Pinuputulan ng ulo, iba talaga po. Sa ngayon nangyayari, hindi nyo lang alam. Kaya kung kayo nando sa country na yon, magpapasalamat kayo ng gusto dito sa Pilipinas dahil hanggang ngayon, eto ang Church of God. Hanggang ganyan nandyan, nakakapakinig kayo ng Word of God. Walang pumuputol ng ulo nyo, walang bumabaril sa inyo. Pasalamat tayo. That's why you have to give thanks to God. Every day. Dahil doon sa na-enjoy natin ang freedom of religion dito sa atin po, sa ating bansa. At ang sumunod, verse 10. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Betrayal. Paghuhudas. Marami maghuhudas po. Yan sa panahon nila. Hanggang sa panahon natin ngayon, ang daming naghuhudas po. Tumataligo talaga sa usapan, tumataligo sa samahan. Nandoon kasama sa samahan, pero hudas pala, hindi mo alam, naghuhudas pala siya. Marami, even Christians. Even pastors, even leaders, and workers of the church, nagiging traitor sa ngayon. Why? Isa lang po bottom line madalas. Money. Akala nila hindi. Pero ang bottom line, money. Kaya mag-ingat kayo. Baka yung kausap nyo, hudas pala, hindi nyo alam. Pero gayon pa man, hindi baling kayo mahudas, wag lang kayo ang manghudas. Tatandaan niyo po yan. Sapagkat alam niyo na, kung ano nangyari kay Judas, nagbigti sa sarili niya yan. Walang Judas na palulusutin ang Diyos. Tatandaan niyo po yan. Walang Judas. Ngayon sabihin natin, ba't pinili si Judas? Yung puso niya, hindi maganda. Kanya nga naghuhudas yan eh. Pag ang puso mo hindi maganda, maghuhudas ka. Sigurado yan. Kaya ingatan po natin. Uso ngayon yan. Signs. One of the signs. Judas. Ang isa sa sign. Kaya mag-ingat po. And next, and then many will be offended. Many will be offended. Actually, isa sa offended yan kanino? Dun. Offended sa Diyos kasi hindi siya tinutugon. Offended sa Lord kasi hindi yung prayer ng ganyan wala pa. Na-offend na sa atin, Lord. At offended of course sa kanyang kapwa-tao.
Pero iba doon, sa Diyos na offend. Then many false prophets will rise up and deceive many. Many false prophets ang lalabas po. Many false prophets and pastors will rise up and deceive many. Marami madideceive in what way? Maaring dadami po magtatayo ng church. Why? Some church leaders will build their own churches. Magkakaroon yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi pastor leaders pero magtatayo ng sariling church. Sana naman wag sa church natin mangyari. Magtatayo ng sariling church. Why? Money. Nahihirapan na. Kapit na sa patalim. Tayo tayong church. Yan, madali kayo. Bakit church? Baka pati members mag-isip niyan eh. Magtayo ng church. Why? Wala na mapasukan eh. Unemployment, laganap na eh. So, ang gagawin niya, pinakamadali, tayo. Marami tayong kilala rito, kunin natin tupan nun, kunin natin, tayo tayong church dito, para may pero tayo, may touch and offering tayo. Yan ang mangyayari. Baka hindi nyo alam. Kaya mag-ingat kayo dahil ngayon may mga ganyan churches na. Baka pinakikinggan nyo, ganyan pala yung church na yan. Kaya makinig kayo, mag-ingat kayo sa pakikinig nyo sa iba. Baka pinakikinggan nyo, yan na ang dahilan. Kanya siya nagtayo ng church because of money. Nag-build up his own church because of money. Why? Economic earthquakes. Naalog siya. Ayun, ang nangyari. Hindi niya alam, pati church will be affected financially. Sigurado yun. Pero hindi tayo matatakot because the Lord will provide for Himself and for His church. Ang worst, pag sobrang hirap na dahil sa war, lalo na yung mismong take note, yung nasa war mismo, alam niyo result niya madalas? Matthew 24:12, lawlessness will abound. Lawless. Ano sabihin ng lawless? Walang batas. Pag nagkaroon na ng gulo, wala ng batas. Pag gutom na ang tao, wala ng batas. Pasukan na ng bahayan, harap-harapan niya, patayan dito, patayan doon. Survival of the fittest. Wala na hiya, wala na takot. Papatayin ka, papasukin yung bahay mo. Ganyan po pag may gera na. Ganyan po ang war. Ganyan po, kawawa mga bata. Kaya please, sa mga aking mga ikinasal, late, nung kailan po ay, sana po hanggang isa na lang anak nyo, kumare. Huwag na kayo magdalaw, 3 pa. Dahil hirap na aabutin ng mga bata. Maniwala kayo sa akin. Take note and take my word. Maraming mahirap ang bata. Huwag na kayong mag-ambisyon pa. Gusto ko 2 lalaki, 2 babae. 4 na hirap ang aabutin yan. Pabayaan mo, 1 na lang. Kaya sa pati, hindi ko dinidiscourage. Sinasabi ko lang sa inyo ang totoo. Yan po, kawawa. Lalo yung kapapanganak pa lang. Anong future niyan sa world? Pag ganyan na nangyayari, anong future niya sa world? Kaya iba, nagmamadali pa mag-isa para may pamilya, para may anak tayo. Wala masama. Pero siguro may 1 lang. Iba nga matatalino eh. Bumibili na lang aso eh. Dahil yung aso, kahit mga anak na marami, dami ko anak. Siya nga naman. Wala kang problema. Ngayon, nagtitipid ka, pakain mo ng pispis. Ilan pakainin mo? Unang pakain ng dog food. Pispis na lang pakain mo, nagtitipid ka. Kaya mong tipirin. Anak, pwede mong tipirin yan? Ang problem sa church, alam niyo ang problem sa church, Matthew 24:12, because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Hindi magiging on fire. Yung pananampalataya will grow cold. Manlalamig sa pananampalataya. As a matter of fact, as of now, rampant and lukewarm Christians from pastor to leaders, members of the church, hindi lang po halata. Yung iba halata eh. Yung iba hindi mahalata, pero alog. Why? Pag nagtuloy lalo ito, economic earthquake na ito na dinadanas ngayon natin, tumaas pa ng tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas pa ng tumaas, yan po mangyayari. Maraming Kristiyano po ang manlalamig. Why? Kasi dahil sa economic earthquakes na yan, maraming faith ang babagsak. Inaalog yung faith, bumabagsak. Maraming courage ang babagsak. Maraming mga tiwala sa Diyos, bumabagsak at babagsak. Yung mga umaasa sa Diyos, yung pag-asa niya, bumabagsak. Yung prayer niya, prayer life, bumabagsak. Pakikinig ng Word of God, bumabagsak. Lahat yan, puro bumabagsak. Inaalog. Severely shaken.
Inaalog maigi po ng economic crisis. At kaya naaalog tayo, pati faith natin naaalog. Yung tapang mo dati naaalog din. Ano nangyayari? Bumabagsak. Yung iba naman, hindi bumabagsak, may crack. Dahil sa earthquake, may crack. Ilan sa atin dito, ang faith mo may crack na. Na isang alog na lang, babagsak na ang faith mo. Ilan sa atin dito, yung tiwala mo sa Lord, may crack na din. Isang alog pa, wala ka nang tiwala sa Lord. Kaya ingat. Mag-ingat po tayo. Dahil hindi biro-biro ang labanan. At ang mabigat. 24 verse 6. And you will hear wars and rumor of wars. See that you are not troubled. Why? All these things must. Pag sinabi must, di pwede hindi mangyari. Kaya sabi, Lord, nagpe-pray ko, mawala yung gera. It must come to pass. Lord, sana walang gera. It must come to pass. Mangyayari. Ang problema mabigat ito, the end is not yet. Mabuti pa nga pag nag-gera, nuclear na talaga, para patay na lahat. Sabi, hindi. Pahihirapan ka pa unti-unti, little by little, ando ng torture, tinotorture ka little by little ng war na yan, sa gutom, sa lahat. Ganun ang mangyayari po. And the worst scenario, Matthew 24:8, all these are the beginning of sorrows. Umpisa pa lang yan. Nag-uumpisa pa lang ang mundo. These signs, yung binagit kanina about war, deception, pestilences, earthquakes, are just the beginning of sorrows. Due to sorrows dahil may sufferings na tayo, may sacrifice, pains, oppression, depression, sicknesses, heartaches, nangyayari sa mga, even sa believers, maraming tao, even believers, nangyayari po. At dahil sa mga negative signs na yan, but it is just the beginning of sorrows. Nag-uumpisa pa lang po ngayon. Ang pagtaas ng gasolina, umpisa pa lang. Tataas pa yan. Kaya ang tanong, what must Christian do during this global crisis? Yan ang importanteng malaman nyo. Anong gagawin mo pag may global crisis na ganyan bilang Kristiyano? Ano ang gagawin mo? You know what? Back to basic. Back to basics. Basic teaching. Balik tayo. You don't need a deep theological teaching. Hindi mo na kailangan yung mga to understand the biblical language, mga study about eschatology, although kailangan natin yan, pero hindi yan ang kailangan, or Bible discrepancy, or yung mga homiletics, exegesis, hindi po kailangan, hindi po yan na makatutugon. But this very simple and very common and basic teaching of Christ will do. Very basic po. And what is that basic teaching na gagawin natin para ma-manage natin ang global crisis? Matthew 24:6. And you will hear of wars, rumor of wars. See that you are not troubled. You are not troubled. At unfortunately, marami sa atin dito, masyado ka na trouble dahil dito sa pagtaas ng lahat ng yan. Sabi ng Lord, do not be troubled. Matthew 6:25. Therefore I say to you, do not worry. Do not worry about your life. What you will eat, what you will drink, what you will put on. Huwag ka raw mag-alala sa kakainin mo, sa dadamitin mo, sa iinumin mo, sa pagkain mo, sa bahay mo, upa sa bahay, upa sa ganda. Huwag ka daw mag-alala. Do not worry. 31. Therefore, do not worry. Inulit na naman ang Lord. What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Do not worry. Huwag ka daw wala nga eh. Do not worry. Tapos nga eh. Do not worry. Tanong, kailan to applicable?
Kapag kinakapos lang ba tayo ng ating budget? O kapag medyo hirap ka na sa pera? O pag hindi nakasya ang sweldo mo, dyan lang applicable? Hindi po. This verse is for all seasons of your life. Even during global crisis like ngayon, nangyayari ngayon, what is happening nowadays? Diyan pa rin ang sabi ng Lord, do not worry. 120 na gasolina, do not worry. Baka maging 200, do not worry. Why? I'll give you 4 reasons. Why? Pero hapyawan ko lang, para tayo magtagal. First reason, verse 27. Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Sino makapagpapahaba ng buhay sa inyo sa pamagitan ng pag-aalala? Iikse buhay mo. Iikse. Hindi ka namatay sa gutom. Namatay ka sa pag-aalala. Kasi sa loob ng kabaong ka na itsura mo. Gusto mo mamatay ng ganon? Kasi alala ka na alala. Sinabi ng Lord, dagdag ko lang dito. Nung nag-alala ka, na-solve ba yung problem mo? Hindi. Next, second. For after all these things, the Gentiles seek. Yung mga walang Kristo, yan ang hinahanap nila. Yan siya sila nakafocus, lahat sila dyan. Sa pera, sa pagkain, sa pera, sa pagkain. Diyan sila nakafocus. Hindi ka naman Gentile, sa anak ka ng Diyos. Ibig sabihin ng Lord, kung sila nag-aalala, huwag kang tumulad sa kanila dahil may Diyos ka, may Jesus Christ ka. Pangatlo, for your heavenly Father knows that you need all these things. Alam na niya. Sa katunayan, verse 8, ano sinabi? Kung mananalangin kayo, do not be like them. For your Father knows the things you have need before you. Hindi ka pa humihingi, alam na niya. Mas katabi mo, alam na niya. Pangapat, verse 26. Look at the birds. Oh, ayun na. Look at the birds. Saan ka nakatingin? Sa palengke. Sa presyo ng gasolina. Yung pagdating sa mall, ang taas naman, ang mahal naman, sapatos, ang mahal naman, patas pala yung bigas, ang mahal, yung gulay, mahal. Hindi sinabing, look at the gulay. Look at the bigas. No. Look at the birds. Why? For they neither sow nor reap nor gather in barns, yet your heavenly Father feeds them. Pinapakain ko, hindi nang tatrabahan, pinapakain ko. Are you not of more value than they? Ano halaga ng ibon? Ikaw. Ano ka? You're made in the image of God. Pababayaan ka ng Lord. Ibon nga, hindi pinabayaan, ikaw pa. Yeah, you know, that's the problem. Minsan pag kumakain tayo kasi si tatay nagtatrabaho ng gusto yan. Kasi malakas yan at saka madiskarte kayo kumakain. Kanya ka kumakain, pinapakain ka ng Diyos, ginagamit lang yung tatay mo. Nakukuha nyo ba? Yung po, kaya huwag nyo aangkinin mga tatay, ako nagpapakain, hindi ko nagpapakain. Minsan ako nasasabi, hindi. Ang Diyos, ginagamit lang ako. Mga tatay, ginagamit lang tayo. Mga nanay, ginagamit lang tayo. Mga nanay, mga tatay, ginagamit lang po tayo. Naunawaan nyo, pero ang Diyos pa din ang nagpapakain po. Hindi tayo. Second example ng Lord. The more dinadamitan ko, wala kayong makikita ang damo na kulay invisible. Ang damo kulay green at ang gandang tignan sa malayo. Siya pala nagdadamit dyan. Which today is, and tomorrow is thrown into the... Ito ngayon, nandyan, sariwa, mamaya, tuyot na yan. Dinadamitan ko kahit gano'n na mangyayari dyan. Thrown into the oven. Will He not much more clothe you? Oh, you of little faith. Take note about the word faith. Take note. Dahil kung yun daw dinadamitan niya, lalo ikaw, dadamitan ka niya. Ang problema lang sa iba,
Dinadaban ka ng Lord hanggang dito. Pinuputol, ginagawa hanggang dito. Yan ang problema sa'yo. Binabawasan mo yung bigay ng Lord. Ano ang gagawin natin ngayon? Basic. Matthew 6:33. Seek the kingdom of God above all else. Above all. Yan ang problema. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Yan ang una. Seek the kingdom of God above all your need, above your food to be eaten, shelter, clothing, above medicines, above tuition fee, above your water bill, above your electric bill, above all your family's needs, above all, seek the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. Ibig sabihin, seek first the things of God. Kung yung bagay tungkol sa Diyos, yan ang hanapin mo. Prioritize. Prioritize them over the things that you need of this world. Mas una yan sa lahat ng kailangan mo sa world. Above pa rin ang kingdom of God. Lahat above pa rin ang kingdom of God. No matter what season you are in right now, kung ano man ang kinalalagay mo financially, above all, seek first the kingdom of God. Prioritize the kingdom of God. Why? Why? Listen carefully. Not because we want to be holy. Not because we want to obey God, to be obedient to God. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Lord. Although maganda yun. Pero hindi yun ang reason ng Lord. You know what is the reason of God? Because this is the process of God when it comes to provision. Pag ikaw ay gusto mo mag-provide ng Lord, unahin mo ang kingdom. Yun ang patakaran niya. Patakaran niya yun. Walang pwedeng bumali ron. Sobra hindi. Sa kanya yan, kapangyarihan niya yan. Yan ang kanyang karapatan niya yan. Kung sabihin natin, bakit kailangan dumaan pa sa ganun? Gusto ng Diyos Gusto niya unahin mo siya Why? Because He is the first. Siya una. Bago nagkaroon mundo, siya muna. Bago tao, siya muna. Bago pagkain, siya muna. Bago lahat, siya muna. Kanya siya ang first. Binasa natin kanina, seek first the kingdom of God above all else. And He will give you everything you need. Ibibigay lahat. Naalala ko yung widow? Panahon ni Elijah sa 1 King chapter 17, 8-16. I'm not mistaken. Itong balo na ito mga kapatid, sabihin natin, yun na lang, kapraso na lang, yun na lang, isang tinapay na lang, harina, isang dakot na harina sa kanya. Ano sinabi ni Elijah? Sige, bigyan mo ako ng kaprasong tinapay mula dyan sa harina yan. Ano sabi ng babaeng balo? Ito na lang po ito Pagkakain namin ito, mamamatay na kami ang anak ko, tapos kukunan niyo pa ako. Siya nga naman. Kapraso na lang, kukunin mo pa yung bahagi nito. Pero yun ang process ng Lord Unahin mo muna yung inutusan ng Diyos. Unahin mo muna ang Diyos. Unahin mo muna ang kingdom of God. Siguro, laban mo sa kalooban niya, inuna rin. Sige po, nagluto siya, binigay yung panahon. Ano nangyari? Sa buong taggutom na yon, hindi siya nagutom. Sinuplayan siya ng ating Lord. Why? Inuna niya ang kingdom of God. Isang babae, balo rin. Asawa ng propeta kay Elisha naman. Ano sabi gano'n? Elisha, darating na yung kuko sa anak ko, alipinin nila kasi yung asawa ko may utang. Propeta siya, iniwanan ako na utang. Ito yung anak ko kukunin para pambayad doon sa utang niya. Ano sabi ni Elisha? Teka, relax ka lang. Naglilingkod yung asawa mo, naglingkod sa Lord, inuna yung kingdom of God ang asawa mo? Opo, inuna niya. Sa parting ito, sige, yan po. Ganun naman talaga yun. Inuna niya ang kingdom of God. Ano sabi ni Elijah? Sige, ano meron ka? Isang botin jar lang po. Yun lang, walang problema. Sige, pumunta sa kapitbahay.
Kunin mo lahat ng sisidlan. Humingi ka ng sisidlan sa kanila. Lalagyan, vessels. Sige, kunin mo. Hingi siya. Tapos, pinasok sa loob. Wala na po mahingi eh. O, sige. Tinignan ni Elijah. Gusto sa Elijah, mambihira ka. Ba't yan lang kinuha mo? Dapat pati batyarong kinuha mo na rin eh. Hindi niya kinuha. Yun lang. O, sige. Ano ginawa nila? Sarang pinto. Buhos mo na yung jar. Binuhos dito. Binuhos doon. Binuhos dyan. Binuhos doon. Isang jar lang yun. Isang jar pinuno niya yung mga, pinuno. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi naubos yung jar? Tuwing bubuhos siya, meron nalalagyan uli, bubuhos siya, nalalagyan uli. Why? Yung asawa ng babaeng balo na yon, inuna ang kingdom of God. Bakit ganun ang isip ng Lord? Yun ang proseso ng Lord pagdating sa financial provision. Yun po sa Lord. Unahin mo lang siya. Wala ka ng problema. Sa panong paraan, Hebrew 10:25, huwag niyo kaliligtaan ang pagtitipon-tipon. Sunday service, ang GBS, sa Rando Quest Television, Sunday service, face-to-face tayo, Bible study, face-to-face tayo, may seminar, face-to-face tayo, SFD, online tayo. Huwag niyong kaliligtaan. Why? Especially nowadays, now that the day of His return is drawing near. Malapit siyang dumating 2,000 years ago. Huwag daw kaliligtaan ang pagtitipon-tipon. Aba, hindi sinabi diyan. Huwag niyong kaliligtaan ang pagtitipon-tipon. Maliban kung tumaas na gasolina, tumaas ang pamasahe, at nagdagdag yung mga, at nagrally pa yung mga tsuper, at hindi na sila, walang ganun eh. Kahit tumaas, kahit hindi gasolina, huwag niyong kalilimutan ang pagtitipon-tipon dahil malapit na siyang dumating. Ibig sabihin, isa yan sa dapat natin gawin during crisis, umaten, gawain ng Lord. Lahat yan, servants for, devotion, Sunday service, seminar, lahat yan. General Bible Study, lahat din. Mga jet po natin, atin po tayo. Naantulin natin, parang jet tayo sa tulin sa pag-atin. Sasabihin niyo, paano nga ako nga atin? Mahal ng pamasahe ngayon. Yung mga may sasakyan naman, taas ng krudo ngayon, taas ng paano ko atin ng Sunday service. Mataas nga, kaya nga unahin mo ang kingdom of God eh. Paano kung kapos ang kita ko? Kaya nga unahin mo ang kingdom of God eh. Paano ko nangungutang na ako? Kaya nga unahin mo ang kingdom of God, tigas ng ulo mo. Unahin mo. No matter what, how difficult your finances is, unahin mo ang kingdom of God. At anuman ang sitwasyon mo, unahin mo ang kingdom of God. Unahin mo at bahala ang Lord paisip sa iyo ang paraan kung paano ka magkakaroon ng extra income. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Nakukuha niyo na ba? But the question is, what is the kingdom of God that we must seek? Yung hanapin natin kingdom, ano ba yung hanapin kingdom na yan? Romans 14:17. For the kingdom of God is not eating, drinking, but righteousness. The kingdom of God is not about food. It is not about shelter, bahay. It's not clothing. It's not about transportation, fare, water bill, electric bill, cars. Yung mga modern computer, missiles, nuclear weapon, modern technologies. Hindi po. It's not about them. Hindi tungkol sa kanila. But the kingdom of God is about righteousness. Sa pagiging matuwid po natin. Matthew 6:31-32. Therefore do not worry, saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? Next. For after all these things, the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Sumunod. Ano sumunod? Ano sabi nga nun? What the Gentiles or those people who have no Christ seek for. Yan ang hinahanap ng mga tao walang Kristo. Hinahanap yung money, hinahanap. Yung iba hinahanap yung money to the extent sinusugal pati pangalan nila. Mga taong kilala talaga, susugal yung pangalan nila for the sake of money.
Kaya pag nabiso, ganun lang ang kahihiyan. Mga kapatid, pag nakulong, ganun lang ang kahihiyan. Ibig sabihin nun. Kaya sinasabi nila, kanala kasi ang kingdom of God nabibili. Kaya sinasabi nila, pag may pera ka, para ka nasa kingdom of God kasi nabibili mo lahat ang gusto mong bilhin. Kaya yan ang kingdom of God. A big no ang answer ng Lord. The kingdom of God is not about money and will never be about money. Hindi po money. But peace, joy. Why? Because of righteousness. Kanya dalawa sinabi ng Lord, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yung kailangan mo, idadagdag lang ng Lord sa'yo. Now, bakit ang kingdom of God is righteousness? Because pag matuwid ka, may kapayapaan ka, may kagalang ka. Why? Kasi wala kang worry. Wala kang fear. Pag alam mo matuwid ka, ano ipag-aalala mo kung ano katatakot mo, alam mo matuwid ka, wala kang ginagawa masama. Ang taong matuwid, hindi mo kayang takutin, hindi mo kayang na mag-alala. Ano man sitwasyon, hindi mo matatakot siya. Alam niya wala siyang kasalanan, alam niya matuwid siya. Sino matuwid na tao na takot? Hindi ka matatakot pag matuwid ka. Dahil alam mo na wala kang ginagawa masama. Nakita mo si Daniel? Hindi sumunod, pinakulong. Ano sabi ng hari? Hari, kinabukasan, ando mga leon eh. Andiyan ka ba ba, Daniel? Andiyan ka ba ba? Andito pa po, mahal na hari. Kasi po, ayun na, wala naman po akong ginagawang kasalanan sa inyo, tsaka sa Diyos po. Ay, eto pa po, buhay pa po ako. Ganong kalakas ang loob ng matutuwid na tao. Alam ko, wala akong kasalanan. Alam ko, wala akong ginagawang masama sa iyo. Alam ko, wala akong kasalanan. Kanya matapang. Atapang atao. Kasi matuwid. Ba't ka natatakot? Baka paminsan-minsan, hindi ka nagiging matuwid sa harapan ng Lord. Mag-aalala ka talaga. Pangalawa, 1 John 3 or 4, hindi pa lubusan ang pag-ibig ng mga natatakot. Hindi pa lubusan ang pag-ibig mo sa Diyos. Hindi pa. At yun ay pagiging hindi matuwid sa harapan ng Lord. Dapat mahal natin ang Lord. Ang tanong, sino ba masasabing matuwid? Yan ang tanong ngayon. Yung mga taong nagkamali, nagkakasala o nagkasala, pero marunong umamin ng kasalanan at tumatalikod sa kasalanan. Hindi ko sinasabi ang taong matuwid, hindi nagkakasala, hindi po. Si David nagkasala, pero nagsisi siya, tinalikuran niya. Yung po matuwid. Tapos magsisi, tinatalikuran mo. Yung taong nagsisikap na sumunod sa Lord. Hindi man makasunod, pero lahat nagsusumikap ka talaga para sundin mo ang Lord. Para lugurin mo ang Diyos. Yun ang matuwid. Ibang taong malapit sa Diyos, sa gawain ng Diyos malapit, hanggang na maglingkod sa Diyos, sa abot na makakaya, minsan lagpas pa sa makakaya nila. Kaya pag matuwid ka, fearless ka, dahil alam mo, at madadama mo, at makikita mo, na ang Diyos ay nasa side mo, at ikaw ay nasa side ng Diyos. Yung pirme, tatandaan po natin. Nakita si Paul, wala siyang takot, persecution, papatayin. Ano sinabi? To die is gain. Pinipigilan siya, Paul, huwag ka pumunta sa Jerusalem. Papatayin ka ron, papatayin ka doon. Ano sabi niya? Ba't ba ganyan kayo? Pinanghihinaan niyo ako ng loob. Hindi ako handa maglingkod lang. Handa pa ako mamatay. Why? Bakit fearless? Matuwid. Matuwid. Kaya hindi nag-aalala. Ang mga matutuwid, palaban. Tatandaan niyo po yan. Basta't matuwid ka, palaban ka. Dahil alam mong wala kang masamang ginagawa. Pag may masama kang ginagawa, matakot ka na. At dapat kang matakot. Kaya titsakin ko sa iyo, wala ka sa Lord's side. Nasa side ka ng kaaway. Pagkaganyan. Nakukuha ba natin? How to be righteous. Di rin tayo magtatapos. Una, obey the voice of the Holy Spirit. Hear what the Spirit says. Hebrews 3:7-8. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear
If you will hear the voice, do not the voice of God, the voice of the Lord your God. Do not harden your heart as in the rebellion, in the day of trial, in the wilderness. Ibig sabihin nun, kung ano sinasabi ng Espiritu Santo, sumunod ka. Huwag niyong intayin, yung Espiritu Santo bumaba dito, Espiritu Santo magsalita. Gagamit ang tao yon. At yun ang magsasalita para sa inyo. Kanya, pag ano yung sinasabi sa inyo, sundin mo na. Revelation 3:13. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Pakinggan ninyo kung ano sinasabi ng Espiritu Santo sa mga iglesia, katulad ng iglesia nito, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Espiritu Santo. And you will find rest. You will find peace and no fear, worry free. Ngayon, ang tanong, kasi sumunod ka nga eh. Ang tanong lang, mahirap bang sumunod? 1 John 5:3, Amplified. For the true love of God is this, that we habitually keep, habitually sinusunod natin siya and remain focused. Nakafocus ka sa instruction ng Lord, sa precept ng Lord, at habitually ginagawa mo, and His commandments and His precepts are not difficult to obey. Hindi naman daw mahirap sundin eh. Kung nakafocus ka lang, pirme, at habit mo talaga, sinusunod mo, pirme, yun ang ugali mo, sundin ang salita ng Lord, at yun nakafocus ka rin sa Word of God, hindi raw mahirap sundin. Madali lang kung gusto mo. Pero pag ayaw mo, mahirap. Pag gusto mo, madali lang. Yan po, unang meaning ng righteousness, the last meaning, hindi tayo magtatapos. Romans 4:3. For what does the scripture say? Abraham believed God. Abraham had faith in God. And it was accounted to him for righteousness because he believed God. Ibig sabihin nun, pag ikaw po ay nananampalataya sa Lord, righteous ka sa harapan ng Lord. Kanya-kanina, anong version? Yung sinabi gano'n, O you of little faith. Yung sinabi niya, do not worry, O you of little faith. Pananampalataya po, pinag-uusapan sa ngayon po. Sapagkat sinabi ng Luke 18:8, sa aking pagbabalik, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? May abutan pa kaya akong nananampalataya. In other words, brothers and sisters, sa ngayon po, labanan ng pananampalataya. Pataasan ng pananampalataya ngayon. Patibayan ng pananampalataya ngayon. Kahit inaalog ka na, hindi, matibay ka pa rin. Kahit anong klaseng alugawin sa'yo, hindi, matibay ka pa rin. Kung pabiyan, mag-crack ang faith mo. Kailangan ang faith mo, steady ka pa rin, firm ka pa rin. Sa Diyos ako aasa, ang Diyos bahala sa akin, ang Diyos magsusupply, ang Diyos ang bahala sa akin, ang Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos lahat. Yun ang faith, and that is faith. Everybody shout, praise the Lord. That's why from now on, magmula sa dito, sa oras ito mismo, do not worry. Kahapon nakita ko yung news, bumanat na naman ang Israel, bumanat ang kung mapupunin po, bakit ang Israel madalas puro mga official saan tinatarget nila. Kasama sa next week, tatalakayan po natin. Bumanat na Israel, bumanat naman ng US, bumanat din ng Iran, kaya tsak, tataas na naman ang gasolina. Tataas ulit. Pero sabi ng Lord, do not worry. Paano kung wala na akong pera talaga? Do not worry. Ito na yung mga umikutang ako, ito yung nahabol na ako. Do not worry. May utang ako, sisingil lang mga makukulong na ako eh. Do not make utang. Do not worry. Okay, mag-alala. Why? You, all of you, and me are on the Lord's side. Come on, let's clap our hands to God. Reaching for the prize of giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will kill
for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe at napapanahon po na mensahe na dahil nakikita po na natin ang mga signs po ng pagbabalik po ng ating pong Diyos na buhay. Kaya po napakapalad po natin lahat, kaya hindi po sa lahat ng ating po mga first time visitors na nandito, sa mga first time viewers po natin dahil ngayon pong araw ay tinuruan po tayo ng ating Panginoon kung ano po ang dapat po natin gawin sa panahon po ng global crisis po. So wala po tayong ibang matatakbuhan sa mga bisita na nandito, again sa mga first time viewers, no? At wala pong ibang refuge kundi sa ganitong panahon, kundi sa ating pong Diyos lamang po. Gusto ko lang po ipaalam po sa inyo, wala po iba tayong matatakbuhan. Siya lang po, wala na po iba. Kaya po napakahalaga po is to seek first the kingdom of God. Magsisimula po ito by accepting Jesus Christ as your personal Savior and believing in His gospel for you to be saved. So please listen to me sa mga bisita na nandirito. Pag sinabi po natin kaligtasan or salvation, na sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya na po the question is, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Yan po ang tanong. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung pong death, burial, and resurrection, yan po yung tinatawag na gospel ng ating Panginoon. Ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto or tutulok na po tayo dun. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. So hindi lang po ito papakinggan, hindi lang po ito paniniwalaan, hindi lang po sasampalatayanan, kundi kailangan po nating sundin. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we're going to repent. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, marami kang kasalanan, mabibigat na kasalanan, patong-patong, or feeling mo ikaw na yung pinakamasama at maruming tao sa balat ng lupa. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, yan po ang tinitignan ng Panginoon. Hindi po yung ating pong nakaraan, hindi yung ating pagkatao, kundi yung ating taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So that is the first step. We need to repent.
Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman papatayin natin ang ating pong mga kasalanan for repentance. Pangalawa, siya naman po inilibing, tayo naman po ililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan through water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi ito pag-uhugas ng dumi ng katawan, hindi po ito ritual, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now the third step is, tayo na magtatanggap ng gift of the Holy Spirit at ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli after 3 days. So dyan naman po papasok ang ating transformation, ng ating po regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Narabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga first time guests na nandito, even viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, binipilit po natin magbago sa 2 buwan or perhaps ilang beses na tayo nagsabi na mag-New Year's resolution tayo. Kunwari, meron ka mga bad habits, vices, pero bakit ganun hindi magbago ng lubusan? Pabalik-balik lang, babago ka sandali, babalik na naman sa dati. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabi natin power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses at yan po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandito, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? At kung sa tingin po ninyo, tayo po may mga nagawang kasalanan sa Panginoon, just say to the Lord, Lord, forgive me. Patawarin mo po ako. I'm sorry sa mga kasalanan ko, sa mga nagawa ko. Just whisper a short, simple prayer to the Lord, asking Him for forgiveness. Ibulong mo sa Panginoon at naririnig ka niya. At habang nakayuko po inyong mga ulo, pwede po ba na itas po ninyo yung 2 kamay? Panatiliin po kayong nakayuko ang ulo at nakapikit ang mga mata. Sa mga first time guests, kindly repeat after me with this prayer na habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, ando na patuloy tayong humihingi ng tawad sa Panginoon. Tayo po ay nagsisisi po ng ating pong mga kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkakamali pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling bilang tagapagligtas sariling at tagapagligtas. tinatanggap po kita At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking Naniniwala po ako naniniwala po. na ikaw ay namatay, Ikaw ay namatay. ikaw ay nilibing, Ikaw ay nilibing. at sa ikatlong araw At sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan niyo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay ng bagong buhay. at idagdag mo po ako At idagdag niyo po ako sa iyong kaharian. sa inyong kaharian. Maraming salamat po Maraming sa salamat pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, on your right po, pwede po kayong sumunod po dun sa green flag. Saglit lang po yan. May explain lang po sa inyo further about sa gospel of salvation. Sige po, sunod lang po kayo sa green flag po. Praise God. Samantalang sa atin naman mga first time viewers, you may contact us or message our Facebook page para po magpa-schedule po tayo ng water baptism. So meanwhile, here is our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you, and to God be all the glory.
Amen. Praise God. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Sa mga souls na dinadala niya sa kanyang harapan. At tayo po'y patuloy na namamayagpag na nag-win ng souls. Samantala tayo po ay dadako sa ating pong offertory. Acts chapter 10 verses 1 to 4. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Alam po ninyo, napakarami po nating ginagawa. At sa mga ginagawa natin, isa dyan yung kabutihan, na tayo po ay tumutulong, nagbibigay ng tulong. Higit sa lahat, tayo po ay tumutulong sa iglesia. Nakakarating po ito sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sa pagtulong sa pagbibigay ni Cornelius, pinadalan siya ng isang manggagawa upang sabihin sa kanya ay mensahe ng kaligtasan. At sa ating lahat, pinadalan tayo ng Lord na mensahe ng kaligtasan, tayo nanampalataya kaya tayo naligtas. At katungkulan lang natin na tulungan ang gawain ng Panginoon. Ito po ang panahon na tayo po ay magbibigay ng tulong sa ating iglesia upang makapagpatuloy natin mapalaganap ang salita ng Diyos sa ating bansa. Meanwhile, for complete details about online giving, please refer to the Ways and Means dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating gawain. Tumayo po tayo at magbigay po tayo sa Panginoon ng pasasalamat. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Napakaliwanag po ng tinuro mo sa amin. At ngayon ay nakikita na namin na nangyayari sa kapanahunan namin ito, Lord. Katatapos lang ng mga pestilences, Lord, na nagdaan ang COVID. Ngayon, gera naman. Kaya hindi po namin alam, Lord, na sa generation namin, mangyayari ang mga bagay na ito. Kaya naman, Lord, kaming lahat ay nagsusmigasig na makapagdala ng soul sa inyong harapan. Kung meron pang hindi lubos ang pananalig sa inyo, Lord, hinihiling namin na ibaba mong Espiritu Santo sa bawat isa upang kami, Panginoon, kaming lahat ay makapaglingkod sa inyo. Upang hindi kami mag-alala sapagkat sa ngayon, Lord, ang pag-aalala ang namamayani sa mga tao ngayon. Nag-aalala na baka matuloy yung gera nito, magtaasan ang lahat ng mga bilihin, pero nagsalita kayo, sino nagpapakain sa mga ibon? Kayo ang nagpapakain sa amin. Kaya matulungan mo po kami na gawin namin kung anong tama, back to basic, katulad ng turo ng aming beloved Bishop. At ang basic na yan ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hanapin namin ang kingdom of God upang malaman namin ang katwiran mo. At sa katwiran mo, O Diyos, hindi namin dapat kaligtaan ang pagtitipon. Lalo't ganito nang nalalaman namin na malapit ka ng babalik. Sama-sama namin itataguyod na ang tanging solusyon sa mga bagay na nangyayaring ito ay ang aming paniniwala sa aming Diyos. Tulungan mo, Lord, na ang pagiging matuwid namin ay huwag nakawin ng mga pagsubok na to. Nagayahin namin si Abraham, Lord, na siya po ay naniwala sa inyo, Lord. Sumunod siya sa inyong mga pinag-uutos. Kaya kaming lahat, Lord, inaalay namin ang aming mga sarili na yun at po ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin, Lord. Alisin mo po lahat ng mga takot, O Diyos. Panaigin mo ang aming katatagan, panaigin mo ang aming pagnanalig sa Panginoon. Tulungan mo na palagi kaming maniwala sa mga sinasabi mo at iyak kasigurado na kami po ay nakalagay sa iyong mapagpalang kamay. Ano man ang mangyari, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Kaya ibuhos mo ang masaganang pagbabala ng Espiritu Santo. Sapagkat sa Espiritu Santo, nandyan, Panginoon, ang katapangan namin. Naharapin namin ang darating na henerasyon.
harapin namin ang mga darating na problema, manatili kaming nananalig upang sa ganon na maging matagumpay kami sa buhay spiritual. Isa lamang po ang buhay namin at ito ay inaalay namin sa inyo. Kaya Lord God, salamat ng marami. Tulungan mo po kami, Lord, na huwag kami matinag, huwag kami mabahala, kundi dire-diretso kami sa soul winning hanggang sa maabot, Panginoon, ng number ng mga taong nakalista sa iyong libro. Kaya salamat ng marami, pagpalain mo at payapain ang lugar ng Pilipinas, mga kapatiran namin nandoon sa iba't ibang lugar, pagpalain mo rin sila at ingatan mo po sila sa mga bagay na nangyayari na ito sa buong mundo. Sa iyo po lahat ang kapurihan, sa magdalangin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. And lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code. Account name, Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Let us seek renewal, reflection, and a deeper connection with God. Join our on-site worship service happening this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. We look forward to worshiping with you. In observance of Holy Week, here is the schedule for our church's online activities. No Servants Force Devotion and Prayer Warriors on March 31st. No online GBS on April 2nd. No My God Connection on April 3rd. Also, no Jet Fasci during the Holy Week. Let us take this moment to pause and meditate on the life, sacrifice, and teachings of Jesus Christ. Ready to grow in faith and purpose? Step into a Christ-centered journey at the next ABC Interactive Discipleship on April 22nd, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Be part of something that will transform your walk with God. Hey 1FCers! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there. The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us,
Follow JCTGBTG social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship, wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m. Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions: OGEP Administrative Assistant, 1FC Administrative Assistant. Here are other job openings. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com.